Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang paksa tungkol sa 7 uri ng gulay na mabuti para sa mga diabetic. Alam niyo ba na ang mga tamang gulay ay maaring magsilbing isang sikretong sandata sa pamamahalaang diabetes? Hindi lahat ng berdeng gulay ay pare-pareho at ang ilan ay may malakas na epekto sa pagbalanse ng asukal sa dugo at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 uri ng gulay na magdudulot ng malaking pagbabago para sa mga diabetic. Kung nakahanap ka man nga pagkain puno ng sustansa para pagandahin ang iyong nga pagkain o simpleng mausisa kung aling magulay ang makakagawa ng tunay na pagkakaiba para sa iyo ang video na ito. Manatili lang dahil sa huli, malalaman mo kung ano mismo ang idaragdag sa iyong plato para makontrol ang iyong kalusugan at ma-enjoy ang masasarap na pagkaing angkop sa diabetes. Numero 1, carrots. Pagdating sa magulay na angkop sa diabetes, ang carrots ay namumukotangi bilang isang maraming gamit at masustansyang pagpipilian. Ang mamakulay at malutong na ugat na ito ay hindi lang masarap. Isa rin itong powerhouse ng mga benepisyo sa kalusugan, kaya ito ay isang kamanghamanghang pagpipilian para sa pamamahalang ng tas nga asukal sa dugo at pagsuporta sa pangkalahatang kagalingan. Isa sa mga pangunahing bentahe ng carrots ay ang mataas na nilalaman nitong fiber. Hindi lang pinapanatili ang fiber na busog ka ng mas matagal, kundi may mahalaga rin itong papel sa pagpapatatag ng antas ng asukal sa dugo. Hindi tulad ng mga high-carb na merienda na nagdudulot ng biglang pagtaas ng asukal, ang carrots ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa sinumang nagnanais na mapanatili ang balanseng antas ng glucose sa buong araw. Bukod sa fiber, mayaman din ang carrots sa bitamina A, isang mahalagang sustansya para sa pagpapalakas ng immunity at pagtataguyod ng malusog na paningin. Para sa mga taong may diabetes na mas mataas ang panganib na magkaroon ng mga komplikasyon sa mata, ang benepisyong ito ay lalong mahalaga. Higit pa rito, ang natural na tamis ng carrots ay ginagawa itong isang perpektong alternatibo sa mga matatamis na merienda na nagbibigay kasiyahan sa mga cravings ng walang dagdag na guilt o epekto sa asukal sa dugo. Ang pagsasama ng carrots sa iyong dieta ay madali at masarap. I enjoy ito ng hilaw bilang isang malutong na merienda o gadgarin sa isang makulay na salad para sa dagdag na kasariwaan. Idagdag ang carrot sa mga stir-fry na gulay para sa isang matamis na kontras o i-blend sa mga masustansyang sopas upang mapahusay ang lasa at nutrisyon. Isa sa pinakasimpleng paraan upang ma-enjoy ang carrots ay sa pamamagitan ng paghahanda ng mga sariwang slaw na may repolyo at herbs na lumilikha ng isang magaan at nakakapreskong ulam na puno ng parehong tekstura at lasa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na bagamat maaring nakakatukso ang carrot juice, ang proseso ng pag-juice ay nag-aalis ang karamihan sa fiber na siyang nagpapabuti sa carrots. Sa halip na mag-juice, manatili sa pagkain ng buo o bahagyang luto na carrots upang mapakinabangan ng husto ang mabenepisyo nito sa kalusugan. Para sa isang balanseng pagkain na angkop sa diabetes, ipares ang carrots sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng inihaw na manok, tokwa o isang dakot ng mani. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagpapahusay ng lasa kundi tinitiyak din na pinapakain mo ang iyong katawan ng tamang sustansya upang mapanatili ang matata na antas ng asukal sa dugo. Sa pamamagitan pagsasamang carrots sa iyong mga pagkain, hindi ka lang nagdaragdang kulay sa iyong plato. Gumagawa kang isang maalalahanin na pagpipilian para sa iyong kalusugan. Punong fiber, bitamina at natural na tamis, ang carrots ay patunay na ang matalinong pagkain ay maaari ring maging masarap. Numero 2, repolyo. Maaring hindi ang repolyo ang pinakakilalang gulay,
ngunit ito ay isang nutritional powerhouse at isang kamangha-manghang kaalyado para sa sinumang namamahalaeng diabetes. Puno ngang bitamina C, pinapalakas ng repolyo ang iyong immune system at sinusuportahan ang kalusugan ng puso, dalawang kritikal na lugar para sa mga diabetic. Mas kapansin-pansin pa ang mataas na nilalaman nitong fiber na tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabagal sa panunaw. Tinitiyak nito ang isang tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya na binabawasan ang panganib ng biglaang pagtaas at pagbaba ng antas ng glucose. Isa sa pinakamalaking lakas ng repolyo ay ang versatility nito sa kusina. Kung ito man ay ginisa kasama ng ngalian protein, nilaga para sa isang simple ngunit nakakabusok na side dish, o ginawang isang masustansyang sopas ng repolyo, ang hama na gulay na ito ay maganda ang adaptasyon sa iba-ibang paraan ng pagluluto. Isang paboritong marami ay ang chicken cabbage slaw, isang malutong at malinamnam na ulam na kasing sustansya at kasiyasiya. Upang masulit ang repolyo, pumili ngang maaparaan ng paghahanda na nagpapanatili ngang halaga nitong nutrisyon. Ang pag-steam o pagpapakulong repolyo ay nagpapanatili ngang mababang calories habang pinapanatili ang mga mahahalagang sustansya. Kung mahilig ka sa stir-fry, gumamit ng kaunting olive oil upang maisama ang mataba na malusok sa puso at panatilihing minimal ang pampalasa upang bigyang diin ang natural na lasa ng gulay. Para sa isang nakakapreskong twist, ang ginadgat na repolyo ay mahusay na ipares sa mga herbs, carrots, at isang magaan na vinaigrette upang lumikha ng isang makulay na salat na angkop sa diabetes. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa kung ano ang ipinapares mo sa repolyo. Iwasang isama ito sa mga pagkaing mataas sa carbs tulad ng puting kanin o matatabang sarsa dahil maaring mabawasan nito ang mga benepisyo sa asukal sa dugo. Sa halip, ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng inihaw na isda, manok o tokwa upang lumikha ng magabalanseng pagkain na nagtatagyot ng matatag na antas ng glucose at pangkalahatang kalusugan. Ang pagdaragdang repolyo sa iyong dieta ay higit pa sa isang matalinong pagpipilian. Ito ay isang hakbang tungo sa mas mabuting pamumuhay. Ang kakayahan nitong magbigay sustansya, magprotekta, at magbigay kasiyahan ay ginagawa itong isang napakahalagang karagdagan sa anumang plano ng pagkain na angkop sa diabetes. Kaya sa susunod na nasa grocery ka, huwag maliitin ang simpleng gulay na ito. Ang repolyo ay maaring hamak, ngunit ito ay isang malakas na kaalyado sa iyong paglalakbay tungo sa pinabuting kalusugan at kagalingan. Numero 3, kamatis. Ang kamatis ay higit pa sa isang pangunahing sangkap sa kusina. Ito ay isang superfood na angkop sa diabetes na puno nga benepisyo sa kalusugan. Mayaman sa lycopene, isang malakas na antioksidan. Ang kamatis ay maring makatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso, isang karaniwang alalahanin para sa mga diabetic. Nakakatulong din ang lycopene sa pagpapatatag ng antas ng asukal sa dugo, kaya ang kamatis ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan. Mababa sa calories at carbohydrates, ang kamatis ay perpekto para sa pagpapanatili ng matatag na antas ang asukal sa dugo nang hindi nagdudulot ng biglang pagtaas. Puno rin itong mahahalagang sustansya tulad ng bitamina A, C at K, kasama ang potassium na sumusuporta sa kalusugan ng puso at pagganang kalamnan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kamatis sa iyong dieta, maaari mong labanan ang pamamaga, palakasin ang iyong immune system, at bawasan ang panganib ng ilang uri ng kanser. Isa sa pinakamalaking bentaheng kamatis ay ang versatility nito. I enjoy ito ng hilaw sa isang nakakapreskong salad o i-blend sa isang makinis at nakakaginhawang sopas. Para sa isang malinamnam na ulam, gamitin ang sariwang kamatis upang lumikha ng isang mayaman at maasim na sarsa para sa pagpapakulong isda o ngalian meat.
Mahusay ding ipares ang kamatis sa mga herbs tulad ng basil, bawang at parsley na natural na nagpapahusay ng lasa ng hindi nangangailangan ng dagdag na asukal o asin. Para sa isang simple at angkop sa diabetes na recipe, subukang i-roast ang cherry tomatoes na may counting olive oil at isang kurot ng itim na paminta. Lumilikha itong isang malinamnam na side dish na parehong malusog at madaling ihanda. Bilang alternatibo, hiwain ang sariwang kamatis at patungan ng mozzarella at basil para sa isang mabilis at klasikong caprese salad. Gayunpaman, hindi lahat ng produktong kamatis ay pare-pareho. Ang mga produktong nabibili sa tindahan tulad ng ketchup o pasta sauces ay madalas na naglalaman ng maidinagdag na asukal at preservatives, na maring sumalungat sa mga benepisyo ng sariwang kamatis. Pumiling malutong bahay na paghahanda upang matiyak na napapakinabangan mo ang kanilang nutritional value. Upang lumika ng mga balanseng pagkain, ipares ang kamatis sa mga lean protein o whole grains. Bagamat natural na mababa sa asukal ang kamatis, ang pagsasama nito sa mga elementong ito ay tinitiya ang matatak na antas ng asukal sa dugo at tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Sa kanilang makulay na lasa, yaman sa nutrition at versatility, ang kamatis ay isang dapat mayroon para sa sinumang namamahalaang diabetes. Ito ay higit pa sa isang malusog na sangkap, ito ay isang hakbang tungo sa isang mas balansa at kasiyasiyang pamumuhay. Kung nakakatulong sa iyo ang video na ito at gusto mo pa nga tips sa pamamahala ng diabetes sa pamamagitan ng pagkain, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung aling gulay ang gusto mong subukan muna. Ang iyong feedback ay tumutulong sa amin na lumikha ng content na magugustuhan mo. Numero 4. Spinach. Ang spinach ay higit pa sa isang madahong gulay. Ito ay isang nutritional powerhouse na maaring maging isang game changer para sa mga taong namamahala ang diabetes. Mababa sa calories ngunit punong mahalagang sustansya, ang spinach ay perpekto para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mayaman ito sa iron na sumusuporta sa malusog na sirkulasyon ng dugo at naglalaman ng thylakoids, mga natural na compound na ipinakitang nagpapabuti sa sensitivity ng insulin. Ang makatangiang ito ay ginagawang isang mahusay na kaalyado ang spinach sa pagpapanatili ng matata na antas ng glucose. Ngunit ang benepisyo ay higit pa sa pamamahala ng asukal sa dugo. Ang spinach ay puno nga bitamina A, C, at K, kasama ang magnesium at potassium nga sustansyang sumusuporta sa kalusugan nga puso at nagpapahusay sa pangkalahatang metabolic function. Ang mataas na nilalaman nitong fiber ay nagpapabagal sa panunaw na tumutulong na maiwasan ang matalas na pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bilang isang low-carb, low-glycemic na pagkain, pinapayagan kang spinach na kumain ng marami nang hindi nag-alala tungkol sa pag-abala sa iyong balansang glucose. Ang pagsasamang spinach sa iyong dieta ay parehong madali at masarap. Simulan ang iyong umaga sa pamamagitan kang pagdaragdag ng isang dakot sa scrambled eggs o isang omelet para sa isang almusal na punong sustansya. Para sa tanghalian o hapunan, ihalo ang spinach sa mga sopas, stews o stir-fries upang mapataas ang lasa at benepisyo sa kalusugan ng iyong pagkain. Naghahanap ng isang bagay na magaan? Gamitin ang sariwang spinach bilang base para sa isang makulay na salad na may lean protein at isang pata ng olive oil. Ang spinach ay nagniningning din sa mga smoothies. I-blend ito kasama ang berries, unsweetened almond milk, at isang kutsara ang Greek yogurt para sa isang nakakapreskong inumin na mayaman sa fiber at vitamina. Para sa isang simple ngunit masustansyang pagpipilian, igisa ang spinach na may bawang at olive oil.
Ito ay isang mabilis at masarap na side dish na babagay sa halos anumang pagkain. Upang masulit ang mabenepisyong spinach, ipares ito sa mga komplementaryong pagkain. Ang pagsasama ene spinach sa malusog na taba tulad ene avocado o mani ay nagpapalakas sa pagsipsip ene mega vitamina nitong fat soluble. Ang isang piga na lemon juice ay maaari ring mapahusay ang pagsipsip ng iron na ginagawang mas masustansya ang iyong spinach dish. Ang spinach ay hindi lang isang gulay, ito ay isang pundasyon ng isang dieta na angkop sa diabetes. Sa mga kahangahangang benepisyo nito sa kalusugan, masarap na lasa at versatility sa kusina, ang spinach ay karapat-dapat sa pwesto nito bilang isang pang-araw-araw na pagkain. Ito ay isang simple ngunit makapangyarihang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan na nag-aalok sa mga diabetik ng isang malinamnam na paraan upang mapangalagaan ang kanilang mga katawan at ma-enjoy ang kanilang mga pagkain. Numero 5. Broccoli. Ang broccoli ay hindi lang isang masarap na gulay. Ito ay isang nutritional powerhouse na idinisenyo para sa mga namamahalang diabetes, punong fiber. Tinutulungan kang broccoli na mabuso ng mas matagal, na ginagawang mas madali ang pagkontrol sa laking porisyon at pagpapanatili ng isang maluso na timbang. Ngunit ang talagang nagpapabukod tangi sa broccoli ay ang papel nito sa pagpapatatag ng antas ng asukal sa dugo. Ang fiber ay nagsisilbing prebiotic na nagpapakain sa mga kapakipakinabang na bakterya sa iyong bituka. Pinapabuti nito ang panunaw at pinapahusay ang kakayahan ng iyong katawan na i-metabolize ang glukose at kolesterol na nakambak sa pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Ngunit hindi lang iyon. Ang broccoli ay puno rin ng mga antioxidant, lalo na ang sulforaphane, isang compound na kilala sa pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga dalawang kritikal na salik sa pamamahala ng diabetes. Mayaman din ito sa vitamina C, vitamina K at folate na lahat ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immunity at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Sa lahat ng mga benepisyong ito, ang broccoli ay isang dapat mayroon para sa sinumang naghahanap na pamahalaan ang kanilang asukal sa dugo ng natural. Ang pagsasama ng broccoli sa iyong makapagkain ay simple at maraming gamit. Para sa isang mabilis at malusok na side dish, ay steam o ay roast ang mafloret ng broccoli na may isang patak ng olive oil at isang kurot ng bawang na pulbos. Pinapanatiling paraang ito ang lahat ng sustansya habang inilalabas ang natural na lasang gulay. Maaari mo ring ihalo ang broccoli sa mga stir-fries, sopas o pasta dish upang magdagdag ng mas maraming sustansya. Naghahanap ng isang bagay na magaan? Idagda ang hilaw na broccoli sa isang salad na may maasim na vinaigrette para sa isang kasiyasiyang lutong. Ang broccoli ay mahusay ding ipares sa mga protina, na ginagawa itong perpektong side dish para sa inihaw na manok, baked fish, o tokwa. Ang kakayahan nitong sumipsip nga lasa ay nangangahulugan na ito ay babagay sa halos anumang ulam. Para sa isang malikhaing twist, subukang gumawa ng isang creamy broccoli soup gamit ang low-fat milk o almond milk. Ito ay nakakaginhawa, nakakabusog, at angkop sa diabetes. Para sa mas marami pang benepisyo, isaalang-alang ang pagdaragdag ng iba pang macruciferous na gulay tulad ng kale, cauliflower, at repolyo sa iyong dieta. Ang mga gulay na ito ay may katulad ng mga katangian sa pag-regulate ng glucose at ang paghahalo nito sa iyong mga pagkain ay maaring magdagdag ng pagkaiba-iba habang nakahatid pa rin ng pare-parehong nutrisyon. Ang broccoli ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang estratehikong pagpipilian para sa mas mabuting kalusugan. Ang mataas na nilalaman nitong fiber, makatangiang antioxidant, at culinary versatility ay ginagawa itong isang nangungunang kandidato sa anumang dieta na angkop sa diabetes. Kung ito man ay steamed, roasted, o inihalo sa isang salad,
Ang broccoli ay isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang suportahan ang iyong paglalakbay tungo sa mas mahusay na pagkontrol ng asukal sa dugo. Numero 6. Pipino. Ang pipino ay isang nakakagulat na makapangyarihang gulay para sa pamamahalang diabetes. Dahil sa mababang glycemic index nito, nakakatulong ang pipino na mapanatili ang matatak na antas ng asukal sa dugo nang hindi nagdudulot ng matalas na pagtaas. Ang mataas na nilalaman nitong tubig ay nagtataguyod ng hydration at sumusuporta sa pamamahalang timbang na nagpaparamdam sa iyo na mas buso ng mas matagal ng walang dagdag na calories. Ang nagpapabukod tangi sa pipino ay ang kakayahan nitong bawasan ang pamamaga, isang karaniwang issue para sa mga may diabetes. Mayaman sa mga antioxidant, naglalaman itong flavonoid at tannin na nagbabawas ng oxidative stress na tumutulong sa pamamahala ng diabetes at pag-iwas sa mga komplikasyon. Puno ngang mahahalagang sustansya tulad ng vitamina K, potassium at magnesium, sinusuportahan din ng pipino ang kalusugan ng puso, paggana ng kalamnan, at lakas ng buto. Napakababa nito sa calories na ginagawa itong isang perpektong merienda para sa pagkontrol ng timbang ng hindi isinasakripisyo ang nutrisyon. Ang pagsasama ng pipino sa iyong mapakain ay madali at maraming gamit. Nagdaragdag itong isang nakakapreskong lutong sa mga salad o marimo itong ay enjoy bilang isang merienda na may hummus o guacamole. Ang isang simpleng side dish ay maring gawin sa pamamagitan ng paghahalo ng gahiwa ng pipino na may olive oil, lemon juice, at isang kurot ng asin. Ito ay isang pagpipilian na puno ng sustansya at angkop sa asukal sa dugo. Ang pipino ay isang mahusay ding karagdagan sa mga smoothies. I-blend ito kasama mga madahong gulay, sariwang prutas, at lemon juice para sa isang hydrating at nutrient-dense na inumin. Mari mo ring idada ang pipino sa mga sopas para sa isang nakakapreskong twist na babagay sa iba pang mga gulay at gagawing mas magaan at angkop sa diabetes ang iyong pagkain. Ipares ang pipino sa iba pang magulay na may mababang glycemic tulad ng kamatis at madahong gulay upang lumikha ng mga makulay na pagkain na nagpapatata ng asukal sa dugo. Ang versatility nito ay nagbibigay daan sa walang katapusang mga kombinasyon na parehong masustansya at kasiyasiya. Ang pagsasama ang pipino sa iyong dieta ay isang simpleng paraan upang pamahalaan ang asukal sa dugo habang nag-enjoy sa isang hanay nga benepisyo sa kalusugan. Kung ito man ay sa mga salad, smoothies o bilang isang merienda, ang pipino ay isang masarap, nakakapresko at angkop sa diabetes na pagpipilian. Numero 7. Kabute. Maaring hindi laging nangunguna sa isip ang mga kabute pagdating sa pamamahala ng asukal sa dugo, ngunit ang mga hama na fungi na ito ay may malaking epekto sa mga tuntunin ng mga benepisyo sa kalusugan na ginagawa silang isang mahusay na karagdagan sa isang dieta na angkop sa diabetes. Mayaman sa vitamina B, sinusuportahan ng mga kabute ang pagana ng uta at tumutulong na mabawasan ang pamamaga na mahalaga para sa mga diabetic. Ang talama na pamamaga ay isang karaniwang issue na maring mapalala sa resistensya sa insulin at makambak sa mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso. Nagniningning ang makabute dahil sa kanilang mga natatanging compound. Sagana sila sa fiber, polysaccharides at phenolic compounds, mga antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Ang aksyon na antioxidant na ito ay mahalaga sa pagbabawas ng panganib ng komplikasyon na naugnay sa diabetes tulad ng sakit sa cardiovascular, isang karaniwang alalahanin para sa mga namamahala ng diabetes. Ang nagpapabisa sa makabute para sa pagkontrol ng asukal sa dugo ay ang kanilang mataas na nilalaman ng polysaccharide. Pinapabuti ng mga compound na ito ang gut microbiome na nagpapahusay sa sensitivity ng insulin at nagbabawas ng resistensya sa insulin. Iminumungkahi pa ng mga pag-aral na ang ilang mga kabuta
ay maaring makatulong na mapababa ang antas ng asukal sa dugo at mapabuti ang metabolismo ng glucose. Ang versatility ng mga kabute sa pagluluto ay ginagawa silang isang madali at masarap na karagdagan sa anumang pagkain. Igisa ang maito sa olive oil na may bawang at herbs para sa isang simple at malinamnam na side dish. Maaari mo ring ihaw, ayros, o palamanan ang mga kabute para sa isang mas masustansyang pagkain na nagbibigay sa iyong maulam ngang isang mayaman at malinamnam na lasa. Maaring mapahusay ng mga kabuta ang mga sopas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lalim ng lasa at mga sustansya na sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo. Ay blend ang maito sa mga smoothies o gamitin bilang pamalit sa karne sa mga vegetarian na resipe upang lumikhang mapakain na angkop sa diabetes at malusok sa puso. Ipares ang makabute sa iba pang magulay na may mababang glycemic tulad ng spinach, zucchini, at bell peppers para sa makulay at nutrient-dense na pagkain. Ang pagdaragda ng lean protein tulad ng mano o tokwa ay tinitiya ang isang balanseng ulam na hindi magpapataas ng asukal sa dugo. Ang pagsasama ng kabute sa iyong pang-araw-araw na dieta ay isang madaling paraan upang pamahalaan ang diabetes habang pinapalakas ang iyong pangkalahatang kalusugan. Ang kanilang makatangiang antioksidan, compound na nagre-regula ng asukal sa dugo at culinary versatility ay ginagawa silang isang dapat mayroon para sa sinumang naghahanap na mapanatili ang malusog na antas ng asukal sa dugo ng natural. Kung ito man ay sa mga salad, stir-fries o sopas, ang magkabuta ay isang malinamnam at mababang kalori na pagpipilian na sumusuporta sa pamamahala ng diabetes. Ang pagsasama ng 7 gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay maaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa pamamahalang diabetes. Mula sa mga carrots na punong fiber hanggang sa spinach na mayaman sa antioksidan, bawat gulay ay nagdadala ng mga natatanging benepisyo upang makatulong na i-regulate ang asukal sa dugo, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Kaya sa susunod na napaplano kang iyong mapagkain, isipin kung paano mo may daragdag ang magulay na ito na puno ng sustansya para sa isang mas malusog at angkop sa diabetes na dieta. Huwag kalimutan, ang paggawa ng maliliit na hakbang na tulad nito ay maaring humantong sa malalaking pagbabago sa iyong paglalakbay sa kalusugan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhing mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe para sa higit pa, at ibahagi ang iyong mga salobin sa makomento sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at pindutin ang subscribe button upang suportahan kami. Tunay naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ay mag-udyo sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mas maraming impormatibong video upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.